chapter 2 verses 9 to 11. So sabi po doon, suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them, "Don't be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David." So, kapag may isang tao na, lalo na pag hindi natin kilala, at biglang sasabihin sa'yo na, "Kapatid, may balita po ko sa'yo." Ano kayang una nating magiging reaksyon? Kaba. Diba, nandun yung magugulat ka kasi hindi mo siya kilala, o kaya magtataka ka kung ano kaya yung balita sasabihin niya, o kaya matatakot ka or magsasaya ka. Depende sa balita na gustong iparating sa atin ng taong iyon. So, habang papalapit na ng papalapit ang Pasko at malapit na rin magtapos ang year 2023, maraming mga good news and bad news tayo naririnig, di ba po ba? And sometimes, yung mga bad news, siya yung nagiging reason para hindi natin ma-celebrate yung tunay na diwa ng Pasko. Amen? So, here in Luke chapter 2, makikita po natin dito yung unang salita ng Panginoon. Yung sabi ng angel na, "Don't be afraid." Ito yung unang salita na binitawan ng mga anghel sa mga shepherd nung nagpakita sila sa mga shepherd, di ba? So, kung i-kuha natin sa ibang context ang "don't be afraid", sabihin ng Panginoon sa atin na don't be anxious, or don't be stressed, or huwag kang matakot, huwag kang mangamba, ganyan. For God brought to us a good news that will bring great joy for all people. And naiintindihan ko mga kapatid na we are in a season wherein na nandito tayo sa Saudi o FW tayo, malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, di ba? Hindi natin sila kasama mag-celebrate ng Pasko, ng New Year, yung mga special occasions na sana ay kasama natin sila. And naiinggit tayo sa mga iba na nandun sa Pilipinas, di ba? Kasama nila ang mga mahal nila sa buhay, nagse-celebrate, kumakain ng masarap na pagkain, di ba? Habang tayo, we cannot celebrate Christmas outside kasi nga ang Christmas dito sa Saudi ay forbidden, di ba? So, or kaya nandun tayo sa situation na hindi tayo makauwi ng Pinas kasi wala tayong pambili ng ticket. O kaya mayroon kang nagpa-check up ka, tapos sinabi ng doctor sa'yo na may malala kang sakit at hindi mo na alam kung paano mo tutulungan sarili mo kasi walang kasama na mag-aalaga ng sarili mo. And lalo noong pandemic, di ba nung pandemic, iba-ibang mga magaganda at pangit na balita ang ating narinig. Meron yung na pinaalis sa Saudi kasi hindi na nila kayang sahuran. Yung iba naman, binigyan ng increase kasi, di ba, dahil pandemic ay talagang in demand ang kanilang work sa that time. So kung tatanungin ko kayo, ano yung marang naging epekto ng year 2023 sa atin? Diba? Maraming mga balita, maraming mga kwento, iba't ibang kwento tayong maririnig. Yung may maganda, may medyo swaya-swaya lang, meron yung hindi talaga maganda. So, nalalapit na ang Christmas, di ba mga kapatid? Ilang araw na lang? Pasko na. 3 days na lang ay Pasko na. So, madami na naman tayong iisipin, di ba? Mag-Christmas rush na naman tayo, pupunta tayo ng mall, bibili ng mga pagkain, ihanda ng Pasko, bibili tayo ng mga gifts sa ating mga friends, sa ating mga flatmates, sa ating mga boss, o kaya magdidiwang tayo ng mga parties, magse-celebrate ng Pasko, di ba? So, iisipin natin paano natin tatapusin ang Christmas Day or ang 2023 ng happy na walang problema, di ba? Pero sabi nga, Christmas is not about gifts. It's not about 13th month pay. It's not about doon sa mga handaan, hindi sa mga party, or it's not about Santa Claus or yung Christmas tree. But the true meaning of Christmas is about the birth of God's Son. Sino po? Yun ay si Jesus Christ, who came to give us love, hope, and joy. Na kahit hindi December, kahit January pa nga lang, January 1 pa lang, let us celebrate Pasko kasi every day is Pasko kasi we celebrate the birth of Jesus Christ. So if we will go back doon sa umpisa nung kwento ng Christmas, di ba si Mary, nakaramdam siya ng takot. Si Joseph, nakaramdam din ng takot kasi nga,
yung ikakasal na sila ni Mary, tapos biglang naudlo, tapos si Mary, yung virgin siya, tapos biglang nalaman, nabuntis siya, ganyan. Lalo na yung mga shepherd, nung may nagpakita sa kanila, nagliliwanag ng mga anghel, iba ang unang reaction nila ay they were terrified, sabi nga. Pero isa lang ang respond ng Panginoon sa kanila. At ang sabi ng angel, don't be afraid. So, kung babasahin po natin ang buong Bible, 365 times po na lumabas ang salitang don't be afraid. So sa loob ng isang taon, we have 365 days. So every day, God is reminding us na don't be afraid. Kung nasaan man tayong sitwasyon ngayon, don't be afraid. So what are the reasons why we should celebrate Christmas? Una po, Jesus Christ is born. So, Christmas is not about buying new clothes. Dahil Pasko naman, bibili ako ng bagong damit. Christmas kasi bibili ako ng shoes. Okay lang naman, Christmas. Okay lang na gastusin ko yung aking 13th month pay or kaya ang aking buong salary kasi Pasko naman. Di ba ganon? Walang problema kung bumili tayo ng mga bagong shoes during December. It's okay. But never forget yung tunay na meaning ng Pasko, di ba? Na Jesus Christ was born for us, for you, and for me. And we should celebrate Christmas because Christmas is supposed to be celebrated. So, bago po pumatak yung December, di ba? September pa lang, papasok pa lang yung salitang birth, ay naghahanda na tayo. Nilalabas na natin ang mga Christmas trees, ang mga Christmas lights. Tapos, nag-umpisa na rin tayo pumunta ng mall, bumili ng gift, di ba? Nagkakaroon na tayo ng mga Christmas rush. And we are too busy to celebrate Christmas. Yung pipiliin mo na lang pumunta ng mall kasi nagmamadali kang bilhin yung kaibigan mo ng gift, baka matapos na yung sale doon sa mall. Instead na pumunta ka dito sa church at unahin mo munang mag-pray sa Panginoon at makinig ng kanyang salita. But do not forget to have time to reflect na mag-stop muna tayo sa napaka-busy Christmas season. And let us pray na, Lord, thank you for reminding us na hindi pala masayang Pasko dahil may bago akong sapatos, may maganda akong damit. Bagkus masaya ang Pasko, Lord, dahil pinanganak ka dito sa mundong ito na siyang magliligtas para sa ating mga kasalanan. So, huwag nating tanggalin si Christ sa salitang Christmas. Kasi minsan, yung salitang Christmas, nagiging shortcut na, nagiging X instead of Christmas, di ba? Christmas. So, nakakalungkot minsan na hindi na minsan si Jesus Christ yung nagiging focus or sentro ng ating Pasko. So, let us not change the fact na Panginoon pa rin ang sentro, ang reason why we are celebrating Christmas. So, number 2, Jesus Christ filled the gap between God and man. So, dahil dati kasi wala naman talaga tayong gap between God and man. But because of our sins, dahil din sa atin, tayo ay napahiwalay sa Panginoon. But thank God dahil nga sa unconditional love ng Panginoon sa atin. Sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So, Jesus Christ made a way to reconcile you and me back to God para yung gap na yon ay mabura at mawala. So, this is a reminder also for us that our God is not only our God, but He is also our Father, a loving Father. He is not just a creator, but also our Savior. And He is the God who knows everything in us. Kahit hindi natin sabihin, hindi natin namitin sa mga kasama natin, alam ng Panginoon yung tinatago ng ating puso at isipan. And that God is the God who closed the gap na tayo ang gumawa. Amen. So even we are not perfect, Jesus Christ, our God, is perfect, mga kapatid. Even we are not faithful to Him, God is so faithful to us. And even we are not consistent, God is so consistent to us. He is the same yesterday, today, and forever. And lastly, number 3, Jesus Christ is a good and great King. So, Jesus Christ did not come here on earth dahil gusto niya maging king. He is already a king. In fact, siya nga yung King of Kings and the Lord of Lords.
He came here on earth because He is good and great, because of His unconditional love for us. Sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 16, we know what real love is because Jesus gave up His life for us. So we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. So it is enough reason para sa atin to celebrate Christmas because of His goodness and greatness. Yung kabutihan ng Diyos, yung kadakalaan ng ating Diyos. So sabi nga ni Dwayne Johnson, kung kilala niyo siya, yung malaki ang katawan, sabi niya, success is not always about greatness, it's about consistency. So bago ka pa matawag na great guitarist, great drummer, great singer, great preacher, or great dancer, dapat consistent ka. Consistent ka sa pagpa-practice, consistent ka sa pag-aaral mo, di ba? Hindi yung pasway-sway ka lang or kaya may mood swing. Kung ayaw mo ngayon, bukas ka na lang magpa-practice. Hindi po ganon. Greatness is a result of consistency. Kaya nga tinawag si God na great. God is great kasi He is consistent. May problema man tayo o wala, may pandemic man o wala, masaya man tayo or malungkot, or may sakit man tayo o wala, ang Panginoon ay tunay na Diyos na dakila sa ating buhay. Lagi siyang nandyan sa ating tabi, consistent siya na nandyan lang siya sa ating tabi. Though nasabi natin na hindi natin siya nararamdaman, nandyan pa rin at nandyan pa rin ang presensya ng Panginoon sa atin. So God is consistent being good to us. And God is consistent being kind to us, mga kapatid. And He is consistent being humble, being compassionate to us. He is consistent being faithful, being gracious, being merciful to us. And lastly, He is consistent being loving Father to us. So as I end my exhortation, Christmas is a time to celebrate the entrance of God's Son into this world. At yun ay si Jesus Christ. So as we look around, kung makikita natin ang ating paligid na this season of Christmas, we will see plenty of good news, bad news, or good things or bad things sa ating mga paligid. But always remember na through Jesus Christ, we can experience yung great joy, yung hope, yung peace, yung love, at yung goodness and greatness ng Panginoon sa atin. So, God bless and Merry Christmas, everyone.